Ang napakaruming tubig sa Manila Bay ang dahilan kaya ipinagbawal ng lungsod ng Maynila ang paliligo dito. May mga panahong tone-tonelada ang nahahakot na basura sa baybayin, lalo na tuwing may bagyo. Kaya si Pangulong Rodrigo Duterte ipinag-utos ang rehabilitasyon ng Manila Bay at may babala sa mga establishmento sa paligid nito. Whether they like it or not, lahat itong mga hotel, yung palabas na yung mga tae ng mga turista, kaya kung tae ng Pilipino po yan, kung tae ng kung sino-sino dyan, lagyan ninyong water treatment yung hotel nyo, pag hindi, sirahan ko yan. Huwag mo akong hamunin. You do something about your waste there or otherwise I will close it. Sigurado yan. Sa 27 na ng Enero sisimula ng DENR ang clean-up. Unang pupulungin ng mga ahensya ng gobyerno at iba pang stakeholders sa gagawing rehabilitasyon. Dahil matagal ng batas ang Clean Water Act, walang nakikitang dahilan ng DENR kung bakit walang sewage treatment plant ang ilang establishmento. Sa nakikita nating launching natin is of course, magsasara tayo ng mga malalaking nagpo-pollute sa ating dagat sa launching. Wala po tayong sisinuhin when it comes to violation of the Clean Water Act. Tumanggi ang DENR na pangalanan ng mga establishmentong posibleng maipasara. Pero ang Manila Zoo, isa sa wala umanong sewage treatment plant. Bagay na inamin ng pamunuan ng zoo at aaksyonan daw sa lalong madaling panahon. Halos 60 taon na ang operasyon ng Manila Zoo. Yung dumi po ng mga hayop, wala pong malinaw na pinatutunguhan. No po. Base po sa akalaman natin, wala po silang STP at hindi rin po sila nakatap sa sewer line. Wala po kaming sewage treatment plant. Opo. At meron po kaming mga several septic tanks dito ho sa Manila Zoo. Pero yung tinatago nilang STP, wala pa ho tayo nun. Pero according ho sa aming mayor, no, gagawin ho namin ng paraan para ho magkaroon kami ng kung anong karapat-dapat na treatment para dun sa aming mga drainage. Bukas nakatakdang mag-inspeksyon si DENR Secretary Roy Cimatu sa mga nakakaduming negosyo sa Manila Bay, pati mga ilog, estero at mga informal settler gagawa ng aksyon para hindi makapagdulot ng polusyon sa Manila Bay. The main problem, which is the informal settlers. We'll try to make it sure na maganda po yung kanila pong relocation sites. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.